Good morning. So, hindi na ako nakakapag-update dito sa rheumatic heart disease ko, no? So, nung nakaraan, 'di ba, nagngiwi yung bibig ko. So, ngayon hindi na siya masyadong ngiwi, tingnan niyo. Nakikita niya, 'di ba? Dito na lang tapos parang nanginginig na lang siya. 'Di ba? Gagaling. Alam niyo guys kung anong ginawa ko. Iniwasan ko yung injection. 'Di ba meron tayong injection? Tapos meron din tayong capsule na Somapin. Nag-Somapin na lang ako, hindi na ako nagpa-inject. Kasi sabi ko baka sakaling sa injection ito, yung parang side effect. Totoo nga, sa injection nga yun. Kaya iniwasan ko na yun. Kaya tingnan nyo yung bibig ko. Pagaling na yan. Ang ginagawa ko rin tuwing umaga, ini-exercise ko yung bibig ko. Yung ganagano ko. Ganyan. 30 minutes, ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganito. Ganyan. Ganyan yung exercise ko. 30 na ulit. Kaya gumagaling-galing na siya. Sana gumaling na talaga siya ng tuluyan. Tapos ang ginagawa ko ngayon, babalik ako sa doktor ko ng January 12. Hihingi na naman ako ng panibagong reseta para sa Somapin ko at saka sa Indiral ko. Ewan ko kung ilalaboratory na naman ako kasi chinecheck yung dugo ko eh. Kasi yung potassium ko bumababa. Tsaka yung calcium. Kaya yun yung inaantabayanan. Tapos yung dugo ko, chinecheck kasi baka maglapot. Kasi kapag naglapot yung dugo, yung tendency na aatakihin tayo may mga heart disease. Kaya every 3 months, nagpapakuha ako ng dugo. Kasi chinecheck yun. Yung sa akin nung nakaraan, yung potassium lang naman ang naging problema tsaka yung calcium. Yung dugo ko, okay pa. Kaya hindi ako nagtitake ng gamot na panglapot ng dugo. Kaya nagsusomapin muna ako. Somapin, Indiral, at saka ng prednison. Yung prednison guys, yun, tinitik lang yun kapag masakit yung mga kalamnan natin, hindi tayo makabangon dahil sa rheumatic arthritis. Hindi yun maintenance kapag masama lang pakiramdam natin na sobrang sakit ng katawan, ganun, yung parang dito mo masakit, hindi mo maigalaw, yung dito mo masakit parang basta hindi mo maintindihan yung mga masasakit. Kaya prednison yung pinatik sa akin ng isang doktor, hindi cardiologist ang sa akin yan nagreseta. Ang nagreseta sa akin yan yung isa kong doktor na sa buto. Kasi na-repair ako ng na-repair ako ng cardio doon. Si doktor galing rheumatologist yun sa doktor galing. Siyang nagreseta sa akin ng para sa rheumatic arthritis yun. So yun, ngayon nung nakaraan na ospital ako dahil nga nagkaroon ako ng hindi ko maintindihan sakit ng tiyan na pag ginanunan ay sobrang sakit. Tapos yung dibdib ko ang sakit, hindi na ako makahinga dahil sa sakit na nararamdaman ko kaya naitakbo ako sa ospital. Pero okay naman na ako ngayon. Medyo hinihingal sa bawat kilos pero wag nyo nang pansinin yun guys. Kasi kapag iisipin nyo may sakit kayo, lalo kayong magkakasakit. Continue. Sige lang, ikilos mo lang yan para ma-exercise ka din. Ako pinapagalitan ako ng asawa ko kasi matigas ang ulo ko. Kahit na may ganito akong sakit kilos ako ng kilos, walang katigilang kakikilos. Gawa ako nakakahapon, nagwashing ako ng bike, ng tricycle. Pag napagod naman ako, hihinto ako kasi ako mabilis ako mahilo. Pag nahihilo talaga ako talagang parang ganun, pero pinipikit ko lang yun, isinasandal ko. Huwag kayong matutulog. Ganun lang ginagawa ko. Nawawala din. Kasi kapag hindi mo ito ikikilos, lalo kang magkakasakit. Kaya yung tamang lang, pag napagod, pahinga, ganun. Kasi mas maganda rin yung kumikilos-kilos, diba? So, yun yung update ko.
PWD na nga pala ako guys. Yung PhilHealth ko, pinaregister ko na sa PWD. Ang gagawin, pupunta ka doon sa PhilHealth, dadalahin mo yung medical certificate mo at saka yung TDECO mo. Yung TDECO mo yung Doppler, TDECO with Doppler. Tapos magdadala ka ng isang valid ID, isang PSA mo. Yun, papakita kay reseta mo. Papakita mo lang doon sa PhilHealth. Tsaka yung PWD mo. Yun, okay ka na. Tatanggapin na nila yun. Tapos mariregister ka na sa PWD. Yung PWD pala, lalagarin mo yan sa LGU nyo. Diba may kunyari may barangay kayo, may LGU kayo. Doon mo ipapasa yung mga requirements mo. Yung TDECO mo, yung medical certificate mo, yung resita mo, yun, ipapasa mo yan sa LGU nyo, sa DSWD. Tapos, sila nang gagawa ng PWD mo. Tapos, bago ka pumunta ng PhilHealth, kukuha ka ng recommendation galing sa DSWD ng barangay ninyo or ng city nyo. Ako kasi Castillejos dito sa lugar namin, kumuha ako sa DSWD sa lugar namin ng recommendation. Yun, papakita mo doon sa PhilHealth. Para yung gobyerno na ang nagbabayad ng PhilHealth mo na contribution mo buwan-buwan. Diba? Hindi na tayo maghuhulog pag PWD tayo. At saka kahit saan tayo magpunta, priority lane tayo. Kasi ako, hindi ako pwede umupo ng matagal. Yung talagang, sinananakit yung balakang ko. Nahihilo ako. Kung ano-ano na rin nararamdaman ko. Kaya may na rin na meron akong PWD kasi priority lane, mabilis lang. So yun, ganun yung gawin nyo din. Huwag nyong katamaran. Malaking bagay yun. Ayan lamang. Magandang araw mga ka-heart disease.